Matapos ang ensayo ni Li Yunxiao sa gravity chamber, ay naging maganda ang naging resulta nito, sapagkat umangat na naman ang kanyang lakas, at sa tulong ng godly evolution technique, ay mabilis niyang naibalik ang kanyang spirit power, sa level kagaya ng first-class alchemist. Nang nakabalik na si Li Yunxiao sa kanyang silid, ay naramdaman niyang nag-aantay roon si Yunxiang. Tinangkapan niyang tumakas, ngunit nahuli siya nito. Sa kanilang paghaharap ay nagulat si Yunxiang, dahil nalaman niyang umangat na naman, ang level ni Yunxiao sa loob lamang ng 5 araw. Inakala pa nito na baka gumagamit si Li Yunxiao ng elixir, para mabilis mapataas ang kanyang level. Matapos ang maikling sermon, ay dinerecho na ni Yunxiang si Li Yunxiao, nais nitong malaman kung saan nito natutunan, ang mga teknik na ginamit nito sa laban. Batid ni Yunxiang na ang mga teknik na iyon, ay may koneksyon kay Lord Yangdi at Emperor Gu Feiyang. Nagpalusot si Li Yunxiao, na natutunan niya ito kay Lord Yangdi. Subalit hindi ito pinaniwalaan ni Yunxiang, sa kadahilanang alam niya na kahit malakas ang pamilya ni Li Yunxiao, ay wala itong naging kahit anong komunikasyon kay Lord Yangdi. Batid niya rin, na ang isang teknik na ginamit Li Yunxiao, ay hindi alam ni Lord Yangdi, kaya malabong si Lord Yangdi ang nagturo sa kanya. Ang teknik na tinutukoy niya, ay ang eksklusibong teknik, na si Emperor Gu Feiyang lamang ang nakakaalam. Dagdag pa niya, maaari niyang maloko at mabilog ang iba, ngunit ibahin niya siya. Tinanong siya ni Li Yunxiao kung paano niya nalaman. Kagaya ni Li Yunxiao, ay may tinatago ring pambihirang background si Yunxiang, kaya hindi ito sumagot at hinayaan na lamang ang tanong. Kinailan ni Yunxiang si Li Yunxiao, patungong Alchemy Tower. Doon ay kikitain nila, ang magiging master ni Li Yunxiao, para subukan si Li Yunxiao kung papasa ba ito, na maging disciple ng isang alchemist. Hindi pumayag si Li Yunxiao, ngunit wala itong nagawa sa pagpupumilit ni Yunxiang. Tinanong ni Li Yunxiao, kung sino ang tinutukoy ni Yunxiang na kanyang magiging master. Sinagot siya nito, na ang magiging master niya, ay isa sa pinakamagaling na alchemist sa Alchemy Tower, at nahirapan siyang papayagin ito na kunin siya bilang isang disciple. Nang makapasok na sila sa Alchemy Tower, ay agad tinawag ni Yunxiang si Jirong, na abalang nagbibigay ng libreng leksyon patungkol sa alchemy. Hindi may pinta ang mukha ni Li Yunxiao, dahil ang tinutukoy palang master ni Yunxiang ay si Jirong. Dahil sa pagiging abala ni Jirong, ay hindi niya napansin na ang tinutukoy na mag-aaral, ay si Li Yunxiao. Pinapante niya ito sa spirit tester, para malaman kung ito ba ay papasa. Biglang dumating si Lu Yao at nagpasalamat kay Li Yunxiao, dahil ang kapatid nito ay nagagawa ng mag-refine ng walang palya. Tinanong siya ni Lu Yao kung paano siya pasasalamatan. Pabiro namang sinabi ni Li Yunxiao, na madali lang yan at pwede naman daw niyang ibayad ang kanyang katawan. Sa likod ni Li Yunxiao, ay nag-aabang ang galit na si Yunxiang. Pinatigil niya ito sa pakikipaglandian, at pinapante na sa spirit tester. Pinalaan niya ito na kung hindi makakapasa si Li Yunxiao, ay malalagot siya sa kanya. Dahil sa ginagawa nilang komosayon, ay napalingon na si Jirong. At doon napagtanto niya, na si Li Yunxiao ang tinutukoy ni Yunxiang. Nabigla ni Jirong at hindi alam ang gagawin. Nagmungkahi ang isa nitong tagapakinig, na palalayasin daw niya si Yunxiang at Li Yunxiao, dahil sobrang gulo nito. Hinagis niya ang nagmungkahi, at dali-daling pumunta sa posisyon nila Li Yunxiao. Pinuri niya ito at pinagmalaki sa lahat. Pinatukan ni Yunxiang si Li Yunxiao, dahil hindi ito bumabati kay Jirong. Nagulat si Jirong at nagmakaawa, na wag nang saktan si Li Yunxiao. Nagulat ang lahat sa inaasta ni Jirong. Tinanong muli ni Yunxiang si Jirong, kung papayag ba itong kunin bilang disciple si Li Yunxiao. Sa titig ni Li Yunxiao, ay batid na ni Jirong kung ano ang sasabihin. Hindi ito pumayag na kunin si Li Yunxiao bilang isang disciple. Napatigil ang kanilang kumos iyon, dahil may dumating na isang third-tier alchemist sa association, na si Zhang Qingfan, na nagbigay daan ang lahat para dito. Nang makita ito ni Yunxiang, ay batid na agad nito kung ano ang pakay ni Zhang Qingfan sa association. Ayon ay ang malubhang karamdaman ni Princess Roxo, na kinakailangan ng magaling na manggagamot. Tinanong ni Li Yunxiao kung ano ang nangyari kay Princess Roxo.
Sabi ni Yun Xiang na si Roxo ay may sakit na tinatawag na 5 terminal meridians, at kung tutuusin ay mabubuhay lamang ito sa loob ng 5 taon, subalit may isang 5 Elements Realm Refiner, ang tumulong para mapahaba ng 10 pang taon ang buhay nito, at ngayon ay malapit ng sumapit ang ika-10 taon. Nagtataka si Li Yun Xiao dahil alam niya na ang ganun sakit ay hindi basta-basta nagagamot. At kinakailangan ng isang legendary pill para magamot ito. Sa makatuwid ay kailangan ng isang 8th class alchemist para magawa ang gamot na ito. Pinabalik ni Li Yun Xiao si Yun Xiang at sinabing magpapaturo na ito kay Jie Rong. Nakuha naman agad ni Jie Rong ang nais iparating ni Li Yun Xiao, kaya sinuportahan niya ito para paalisin si Yun Xiang. Niyaya ni Li Yun Xiao si Jie Rong sa isang tahimik na lugar, at doon sinabi ni Li Yun Xiao na kausapin si Zhang Qingfan, at sabihin na maaari niyang magamot si Princess Roxo. Nagduda si Jie Rong dahil hindi madali ang gustong mangyari ni Li Yun Xiao. Nilinaw naman ni Li Yun Xiao na kaya niya itong gamutin gamit ang Golden Needle. Pinigyan niya ng listahan ng mga materyales na gagamitin si Jie Rong, at agad ding umalis para maghanap ng ordinaryong karayom na nakalagay sa kahon. Sa kanyang paglalakad, ay nakita niya ang isang babae na sinasamantala ng isang manlolokong apprentice. Hindi niya ito pinalampas, at binigyan ng leksyon ang lalaki. Sinabi nito na walang karapatang humawak ang kung sino man sa kanyang babae. Ito na ang pangalawang pagkikita ni Li Yun Xiao at Meng Wu, ang nangyari sa Autumn Forest. Ang lalaki na kanyang hinampas, ay nagtamo ng malaking pasa sa kamay. Ibinalandre nito ang kanyang koneksyon sa Alchemy Tower. Sinabi pa niya na siya ay apprentice ni Jie Rong, at kaibigang buo ng anak ng mataas na opisyal sa gobyerno. Subalit hindi natakot si Li Yun Xiao, dahil kilala niya ang mga biningit ng matabang lalaki. Ibinato ni Li Yun Xiao ang 100 ginto sa lapag, na agad namang sinunggaban ng lalaki. Bago pa man mahawakan ng lalaki ang ginto, ay tinitigan siya ni Li Yun Xiao na agad namang ikinatakot ng matabang lalaki. Patid ng lalaki, na sa oras na damputin niya ang pera, ay malalagutan siya ng hininga. Biglang dumating ang pinagmamalaki nitong kuya-kuyahan. Si Long Hao ay anak ng kapitan, na gwardiya ng mayor sa kanilang lugar. Nagsumbong ito dito, na agad namang kinampihan ang matabang lalaki. Inutusan ni Long Hao si Li Yun Xiao na humingi ng tawad at iwanan si Meng Wu kasama ang pera, dahil kung hindi ay lulumpuhin niya si Li Yun Xiao. Nagkaroon ng tapang ang matabang lalaki, at tinangkang damputin ang pera, subalit bago pa man niya ito madimpot, ay sinipa na siya ni Li Yun Xiao sa maselang parte ng katawan. Sa isang iglap ay naging baldado ang lalaki. Sa galit ni Long Hao, ay inatake ito ni Li Yun Xiao, subalit madali lamang itong pinigilan ng 2 daliri ni Li Yun Xiao. Nagulat si Long Hao at inilabas ang itinatago nitong alas. Ang kanya palang sandata, ay isang Zuan weapon na gawa ng isang second-class alchemist. Umilo ito ng kulay berde, at lumabas ang tunay nitong lakas. Subalit sa ilang sundot ng mga daliri ni Li Yun Xiao, ay nawalan ito ng silbi at nagmistulang ordinaryong bakal. Nalugmok si Long Hao, dahil halos maubos ang ari-arian ng kanilang pamilya, para mabili ito sa second-class alchemist. Inutusan niya ang mga gwardiya, na pagtulungan at patayin si Li Yun Xiao. Gumawa ng formation ang mga gwardya, subalit baliwala pa rin ito kay Li Yun Xiao. Sa paningin ni Meng Wu, ay para bang nagsasayaw si Li Yun Xiao habang nakikipaglaban. Sinabi ni Li Yun Xiao na ito'y teknik, na inimbernto ni Marshal Sovereign Yuan Shixiao, na nabaliw pero sobrang lakas. Kinuha ni Li Yun Xiao ang Zuan weapon ni Long Hao dahil may paggagamitan siya nito. Dumating ang State Guard at nakita ang labanan. Dahil si Long Hao ay kabilang sa mga gwardiya, ay kinampihan ito ng State Guard. Naglabas ito ng pulang espada, at nilabanan si Li Yun Xiao. Nang malapit na itong matalo, ay nakisali ang isa pang gwardiya, subalit kanina pa pala inaantay ni Li Yun Xiao na sumama ito, para sabay niyang mapatay ang dalawa. Subalit ang dalawang gwardiya, ay gumamit ng combination technique, dahilan para matalo si Li Yun Xiao. Sa ere habang siya'y pabagsak, ay nasabihan pa niya si Meng Wu na tumakbo, at iwanan na siya. Agad naman tumakbo si Meng Wu. Si Li Yun Xiao, ay dinala ni Long Hao sa kanilang bahay kulungan, at doon maghihiganti.
Sa pagtakbo ni Meng Guo, ay nakarating siya sa mansyon ng pamilya ni Li Yunxiao. Sa loob ng mansyon, ay matatanaw ang lalaki sa gitna ng hardin, na tinitignan ng kanyang sandata na second-tier mystic weapon. Sa kanyang pagmuni-muni, ay may biglang sumulpot na nagmamadaling gwardiya ng pamilya, ang tumakbo papasok sana patungo sa master ng pamilya. Sinabi nito, na kailangan niyang pumunta sa master ng pamilya, para ipagbigay alam ang nangyari kay Li Yunxiao. Hinarang ito ng butler na si Li Yi, at sinabing pabayaan na lamang si Li Yunxiao, dahil wala naman itong kwenta at isang basura sa pamilya. Sinabi ng gwardiya kay Meng Wu na wag nang mag-alala, at nasabi na ito sa butler ng pamilya, at ang desisyong sagipin si Li Yunxiao ay nakadepende sa kanila. Panatag ang loob ni Meng Wu, dahil ang pamilya ni Li Yunxiao ay kabilang sa 6 na pinakamalakas ang impluwensya sa kanilang bansa. Sa kabilang banda si Li Yunxiao naman, ay nakagapos ang mga paa, sa isang madilim na silid sa kulungan nila Long Hao. Napalilibutan siya ng iba pang mga kagaya niyang bilanggo. Tinanong ni Li Yunxiao kung nasaan siya. Sinagot siya ng matandang bilanggo, na siya ay nasa pribadong kulungan ng pamilya Long. Nagulat si Li Yunxiao, dahil mahigpit na ipinagbabawal ang mga ganitong gawain, at may karapatang parusa ang mahuhuli na gagawa nito. Sinabi ni Li Yunxiao, na ipagbibigay alam niya ito sa kinauukulan pagkatapos niyang makalaya. Hindi na umasa pa ang mga matatanda na mangyari iyon, sa kadahilanang kagaya ni Li Yunxiao, ay minsan din nila itong pinangarap, subalit inabot na sila ng katandaan, ay hindi parent sila nakakalaya. Hindi na umimik pa si Li Yunxiao, at nagsimulang mag-ensayo gamit ang Heavenly Tyrant Body Technique. Naramdaman ni Li Yunxiao, na unti-unting gumagaling ang mga sinirang meridian niya. Ilang mga oras pa ay napag-alaman nila, na si Li Yunxiao ay nawawala, sapagkat hinanap siya ni Yunxiang sa buong paaralan, subalit hindi niya ito makita. Wala silang kaalam-alam, sa sitwasyon na sinapit ngayon ni Li Yunxiao. Kaya lamang nila ito hinahanap, ay sa kadahilanang kailangan ng magamot si Princess Roxo, na ngayon ay nag-aagaw buhay. Si Li Yunxiao ay kanina pa hinahantay ni Jie Rong, para masimulan na ang operasyon, subalit nawawala ito. Dahil hindi na makaisip ng paraan si Jie Rong kung paano ang gagawin, ay umamin na lamang ito. Sinabi niya na si Li Yunxiao daw ang nagsabi, na kaya niyang gamutin ang sakit ni Princess Roxo, at siya lamang ang naging daan para ipaalam iyon sa kanila. Nagalit ang mga third-class alchemist sa kanya, dahil nagpaloko siya sa ibang bata. Ipinag-utos na ikulong si Jie Rong, at bibitayin pagkatapos ng lahat ng ito. Mabigat ang nagawang kasalanan ni Jie Rong, dahil kung hindi ito nagpresenta, na kaya niyang gamitin ang Golden Needle Technique, ay nagpadala na sana sila ng mas mataas pang level ng alchemist, para gamutin si Princess Roshu. Hinarang ni Yunxiang si Zhang, upang sabihin na si Li Yunxiao, ay maari nilang pagkatiwalaan, dahil si Li Yunxiao, ang dahilan kung bakit siya na-promote bilang isang first-class alchemist. Bukod pa dyan nagawa ni Li Yunxiao na talunin si Lan Zuan, sa isang atake lamang, ginamit nito ang Floating Life Seal, na eksklusibong teknik ni Lord Yang Di. Nabuhayan ng loob si Zhang, dahil kung ito'y totoo, ay maaring dispel si Li Yunxiao ni Lord Yang Di. Tumaas ang tiyansa na totoong alam ni Li Yunxiao, ang paggamit ng Golden Needle Technique. Kaya agad na ipinag-utos ni Master Zhang, na ipahanap si Li Yunxiao, sa kahit anumang paraan sa lalong madaling panahon. Abala ang lahat sa paghahanap. Makalipas ang 3 araw, ay hindi pa rin nila natatagpuan si Li Yunxiao. Sa isang bar malapit sa paaralan, ay makikitang nag-iinuman ang ilang mag-aaral. Si Meng Wu na narito, ay nagtatrabaho bilang isang tagapagsilbi ng inumin. Si Yu Hezeng na may tama na ng alak, ay nakita si Meng Wu at tinawag ito. Dahil sa kalasinggan, ay inalok niya itong maging nobya, subalit hindi pumayag si Meng Wu. Nagalit si Yu Hezeng at dinakma si Meng Wu. Sa init ng tensyon, ay dumating ang dalawang kaibigan ni Li Yunxiao, at kinompronta si Yu Hezeng, sabay sinabing tigilan nito ang babaeng nakukonsunadahan ni Li Yunxiao. Dahil kung hindi, ay ipapatawag nila ang kanilang grupo, at ipabubugbog si Yu Hezeng. Sa takot nito ay napilitan itong umalis. Sa harap ni Meng Wu, ay narinig niyang pinag-uusapan nila, ang paghahanap kay Young Master yon. Tinanong ni Meng Wu kung si Young Master yon ba na kanilang tinutukoy, ay si Li Yunxiao.
Sinagot siya ng dalawa ng may pagkabigla. Makikita dito ang kagustuhan nilang mahanap si Li Yunxiao. Tinanong ng dalawa si Meng Wu kung may alam at kinalaman ba siya sa pagkawala ni Li Yunxiao. Sumagot si Meng Wu na si Li Yunxiao ay dinala ni Long Hao sa kanilang lugar matapos ang labanan sa pagitan ng State Guard at Li Yunxiao. Dagdag pa nito, ay ipinagbigay alam niya agad ito sa pamilya ni Li Yunxiao sa mismong araw din na iyon. Hindi niya naman alam na makalipas ang 3 araw, ay hindi pa pala ito sinasagip. Sa pag-alala ng dalawa, ay agad itong kumilos patungo kay Teacher Yunxiang, at inalok na rin itong sumama si Meng Wu para magpaliwanag. Sa looban ng mansyon ng pamilya Long, ay makikita ang batang nag-e-ensayo kasama ang kanyang ama. Habang abala sa pag-e-ensayo ang bata, ay stress at pagod namang nag-iisip ang ama nito sa gilid. Tinanong siya ng anak kung anong nangyari at bakit tila malalim ang kanyang iniisip. Sumagot ang ama na ang buong bansa ay naghahanap sa isang batang mag-aaral, sa di malamang dahilan at bilang kapitang gwardiya, ay tungkulin niya ang bagay na ito, subalit 3 araw na ay hindi man lang makita, maski anino ng mag-aaral. Tinanong ng bata kung sino ang hinahanap. Sinagot niya ito na ang batang hinahanap ay panganay na anak ng Grand Duke sa kanilang bansa. Tinanong ng ama kung saan nagpunta ang kanyang kuya Long Hao. Sinabi nito na ang kuya niya raw ay nagtungo sa pribado nilang kulungan para maghigantay sa bumali sa kanyang buto noong mga nakaraang araw. Dagdag pa nito ay 3 araw na itong kinulong ng kanyang kapatid. Kinabahan ng ama at tinanong kung sino ang kinulong ng kanyang kapatid. Ang unang sagot ng bata ay tinawag daw itong Yun. Nakahinga ng maluwag ang ama sa narinig dahil hindi ito kaapelyido ang lalaking hinahanap ng buong bansa. Ngunit muling binago ng anak ang sagot at binanggit ang pangalan Li Yunxiao. Sa gulat ng ama, ay halos mawalan ito ng hininga. Batid ng ama na malaking gulo ang pinasok ng kanyang panganay na anak, sa kadahilanang makakalaban niya ang buong bansa kung magkataon. Ilang sandali pa, ay nagpanik ang mga gwardiya sa kanilang mansyon, at sinabing mayroon daw nagpumilit pumasok sa kanilang mansyon. Sumigaw ang ama at nagalit, subalit natahimik ito nang malaman kung sino ang dumating sa kanilang mansyon. Si General Yunxiang kasama ang kanyang hukbo, at mga state guard ng palasyo, ay nagmartya papasok sa loob. Patay mali siyang nagtanong si Lord Long kay Lord Zhang kung ano ang pakay nito at bakit naparito. Sinagot siya ng isa sa kaibigan ni Li Yunxiao, sinabi nito na alam na nila, na ang kanilang kaibigan na si Li Yunxiao, ay 3 araw nang nakakulong sa kanilang kulungan, kaya hindi ito mahanap-hanap. Itinanggi pa rin ito ni Lord Long, kaya tinawag nila si Meng Wu, at doon kinwentong muli ni Meng Wu ang nangyari mula umpisa. Humingi ng pasensya sila Yunxiang kay Lord Long, dahil kukunin muna nila ang karapatang mamahala sa kanilang mansyon, hanggang mapatunayang wala rito si Li Yunxiao. Nagtanong ng matindi si Lord Zhang kay Lord Long kung totoo bang nandito at buhay pa si Li Yunxiao. Sumagot si Lord Long nang hindi niya alam, sa kadahilanang ngayon niya lamang ito nalaman, bago sila dumating. Inalok ni Lord Long na sumama sila sa kanya, at magtungo sa kulungan. Sa kabilang banda si Li Yunxiao, ay tuluyan ng gumaling sa kanyang mga sugat, subalit hindi pa rin bumabalik ang kanyang lakas, at kailangan pa ng kunting oras. Ang oras na kailangan ni Li Yunxiao, ay pinagkait sa kanya, dahil sa mga puntong ay dumating na si Long Hao kasama ang mga alipors niya. Tinansya ni Li Yunxiao ang lakas ng bawat isa, at napagtanto niya na magiging mahirap ang kanyang sitwasyon, kung siya ay lalaban kaya minabuti niyang magpanggap na walang hininga. Habang nagpapanggap si Li Yunxiao, ay binuhusan siya ng tubig na may asin, para munot sa kanyang mga sugat, subalit laking gulat nila nang makitang naghilom na lahat ng kanyang sugat. Hindi nagtagal ang pagpapanggap at sinikmuraan siya ni Long Hao na siyang pagbulwak ng dugo sa kanyang bibig. Sa suntok na ginawa ni Long Hao, ay napagtanto ni Li Yunxiao ang isang sekreto patungkol sa Heavenly Tyrant Body Technique. Ang puwersa na dinulot ng suntok ay nagawa niyang makonvert sa nanghihina niyang Yuan energy. Sa tingin ni Li Yunxiao, ay isa ito sa mga gamit ng Heavenly Tyrant Body. Naalala ni Li Yunxiao ang laban nila ng Tyrant Martial Emperor, na umabot ng 3 araw, at tuluyan nilang mawasak ang isang lugar. Na sa huli ay natalo siya, sa kadahilanang habang tumatagal ang laban,
ay patuloy pa rin ang lakas na pinapamalas ni Tyrant Martial Emperor. Ngayon alam niya na, ang naging dahilan ng kanyang pagtalo. Lalong bumilib si Li Yunxiao, sa kayang gawin ng teknik na ito, at inihalintulad pa niya ito sa Godly Evolution Technique. Sa lalim ng kanyang iniisip, ay hindi na niya namalayan ang papalapit na latigo sa harap niya. Mabuti na lamang, ay kinaya ito ng kanyang katawan. Sa ilang hampas ng latigo, ay muling naibalik ni Li Yunxiao ang kanyang Yuan energy. Nag-aantay na lamang siya, ng kaunti pang panahon para umangat, sa ikatlong level ng Martial Warrior. Subalit pinahinto ni Long Hao ang atake, at inilabas ang droga na nakakapagpawala ng pagkalalaki. Malapit nang maiabot kay Li Yunxiao ang droga, mabuti na lamang ay umabot pa sa huling sandali, at tuluyan ng umangat ang level niya. Umalis siya sa pagkakagapos, at itinapon ang droga, dahilan para mabaliw ang mga kasama ni Long Hao, maliban sa isang martial master, na siyang pinakamalakas sa loob ng silid. Umatake si Li Yunxiao, gamit ang soul power, para sugpuin ang martial master. Nadali ni Li Yunxiao ang martial master, subalit hindi ito sapat para matalo ito. Mabuti na lamang at pinuntirya ng mga baliw na lalaki, ang martial master para si Li Yunxiao ay makatakas. Dali-daling lumabas si Li Yunxiao, at pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang mga alchemist sa association. Abangan sa susunod nating video ay makikita ang kalagayan ni Princess Rockzoo, at sa paanong paraan siya ililigtas ni Li Yunxiao, gamit ang Golden Needle Technique. Sa pagpapatuloy din ng kwento, ay malalaman natin kung sino ang bagong disciple ni Li Yunxiao, na nagtataglay ng kakaibang katawan. Kung nagustuhan mo ang ating video, ay mag-subscribe na para patuloy kang makasubaybay.